President Bongbong Marcos nagpatawag ng courtesy resignation sa buong gabinete. May 22, 2025, naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghain ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ang hakbang na ito ay isinagawa upang muling ayusin di umano ang kanyang administrasyon. Bakit hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos ang sabay-sabay na courtesy resignation ng kanyang gabinete? May kaugnayan ba ang pagkatalo ng administrasyon sa midterm elections sa biglaang reorganisasyon ng gabinete? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pahayag mula sa Malacanang, ang layunin ng paghingi ng courtesy resignation ay upang bigyan ang Pangulo ng kalayaan na suriin ang pagganap ng bawat ahensya at magtalaga ng mga bagong leader na tutugon sa mga bagong prioridad ng administrasyon. Binanggit din ng Pangulo na ang hakbang na ito ay hindi tungkol sa mga personalidad kundi sa pagganap, pagkakahanay, and urgency. Ang mga sumusunod na miyembro ng gabinete at mga ahensya ay naghain ng kanilang courtesy resignation. Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Transportation Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Rex Gatchalian, Department of the Interior and Local Government Jonvic Remulla, Metropolitan Manila Development Authority Romando Artes, Department of Tourism Cristina Frasco, Department of Budget and Management Amina Pangandaman, Department of Finance Ralph Recto, Solicitor General Menardo Guevara, Department of Migrant Workers Hans Leo Cactac, Department of Information and Communications Technology Henry Aguda, Department of Justice Jesus Crispin Remulla, Philippine Charities Sweepstakes Office J. Ruiz, Department of Agriculture Francisco Chularel Jr., Department of Labor and Employment Bienvenido Ledesma, Technical Education and Skills Development Authority Jose Benitez, Department of Economy, Planning and Development Arsenio Balisacan, Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs Frederick Go, Department of Agrarian Reform Conrado Estrella III, Department of Energy Rafael Lutila, Department of Education Sonny Angara, Department of Environment and Natural Resources Tony Yulo Loizaga. Ang mga nabanggit na opisyal ay naghain ng kanilang courtesy resignation upang bigyan daan ang Pangulo na magsagawa ng mga kinakailangang pagbabago sa kanyang gabinete. Mga maaring dahilan ng pagpapasok ng courtesy resignation. Pagkatalo sa midterm elections, ang mga pagkatalo ng mga kandidato ng administration sa midterm elections ay nagdulot ng pangangailangan para sa isang bold reset ng administrasyon upang muling mapalakas ang suporta mula sa publiko. Pagkakabasag ng alinlangan sa koalisyon, ang pagbagsak ng alyansa sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ay nagdulot ng tensyon at hindi pagkakasunduan sa loob ng administrasyon na nagbigay daan sa pangangailangan ng mga pagbabago sa gabinete. Pagsusuri ng pagganap, ang hakbang na ito ay nagbibigay daan sa Pangulo na suriin ang pagganap ng bawat ahensya at magtalaga ng mga bagong leader na tutugon sa mga bagong prioridad ng administrasyon. Epekto sa Administrasyong Marcos. Ang hakbang na ito ay may mga sumusunod na epekto sa administrasyon. Pagbabago sa gabinete. Ang mga bagong talagang opisyal ay magdadala ng mga bagong ideya at pamamaraan sa pamamahala na maaaring magdulot ng mas epektibong serbisyo publiko. Pagbabalik loob ng publiko. Ang mga pagbabago sa gabinete ay maaaring magdulot ng muling tiwala mula sa publiko, lalo na kung ang mga bagong opisyal ay magpapakita ng dedication at kakayahan sa kanilang mga tungkulin. Pagpapalakas ng coalition. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magbigay daan sa muling pagbuo ng mga alyansa at coalition na magpapalakas sa posisyon ng administration sa politika. Ayon sa mga ulat, inilarawan mismo ng Pangulo ang hakbang bilang bahagi ng isang bold reset o matapang na pagsisimula muli ng kanyang pamumuno. Hindi ito karaniwang ginagawa ng isang administrasyon kung wala itong kinakaharap na malalaking issue. Kaya malinaw na ang pagkatalo sa eleksyon ay nagsilbing catalyst o mitya ng reorganisasyon. Sa pamamagitan ng courtesy resignation, nagkaroon siya ng legal at moral na basehan
upang suriin at palitan ang mga miyembro ng gabinete na sa tingin niya ay hindi nakatutugon sa mga layunin ng kanyang pamumuno o hindi nakatulong sa pagkapanalo ng kanyang mga kandidato. Bukod dito, ang reorganisasyon ay tila bahagi rin ng estratehiya ni Marcos upang palakasin ang kanyang sariling base ng kapangyarihan, hiwalay sa mga dating kaalyado gaya ni Sara Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Ang pagbasag ng alyansa ng Marcos Duterte ay naging mas malinaw matapos ang pagbibitiw ni Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kaya't maaaring ituring ang courtesy resignation bilang paraan ng Pangulo upang linisin ang kanyang hanay mula sa mga opisyal na malapit sa oposisyon o hindi na loyal sa kanyang liderato. Sa kabuuan, habang ang courtesy resignation ay maaaring ipaliwanag bilang isang mekanismo para sa ebalwasyon ng performance, malinaw na ito ay may malalim na koneksyon sa politika, particular sa kahinaan ng administrasyon na isiniwalat ng midterm elections. Isa itong pagtatangkang muling buuin ang kontrol, pananaw at direksyon ng pamahalaan sa harap ng lumalakas na boses ng oposisyon at ng lumalalim na tensyon sa loob ng pamahalaang Marcos mismo. Posibleng epekto ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humiling ng courtesy resignation mula sa kanyang gabinete ay may malawakang epekto sa sistemang pampolitika at administratibo ng bansa. Sa unang tingin, ito ay maaaring magbigay daan sa pagpapalakas ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magsuri at muling italaga ang mga opisyal na mas akma sa kasalukuyang direksyon ng gobyerno, nagkakaroon ng oportunidad ang administrasyon na mapabuti ang serbisyo publiko at resolbahin ang mga isyong hindi naasikaso ng maayos ng mga nakaraang opisyal. Gayunpaman, kasabay ng positibong layunin ay ang panganib ng destabilization o kaguluhan sa loob ng burokrasya. Ang biglaang pagbabago ng mga leader sa iba't ibang ahensya ay maaaring makaapekto sa pagpapatuloy ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Lalo na kung hindi agad maitalaga ang kapalit ng mga nagbitiw, maaaring magkaroon ng pansamantalang paghina sa operasyon ng gobyerno. Sa ganitong paraan, ang mga mamamayan ang direktang maapektuhan sa pamamagitan ng pagkaantala ng serbisyo at tulong mula sa Estado. Bukod dito, ang pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang interpretasyon mula sa publiko. May mga maaaring tumanaw dito bilang senyales ng responsableng pamumuno, ngunit may iba rin na makikita ito bilang indication ng krisis sa loob ng administrasyon. Sa konteksto ng politika, lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Marcos at dating kaalyadong si Vice President Sara Duterte, ang hakbang ay maaring basahin bilang pagsisikap ng Pangulo na linisin ang kanyang hanay at itaguyod ang kanyang sariling pamumuno sa halip na isang koalisyon. Sa pangmatagalang epekto, ang courtesy resignation ay maaaring magtakda ng bagong president sa pamahalaan. Kung magiging matagumpay ang reorganisasyon, maaari itong magsilbing modelo ng pamumuno na bukas sa pagbabago at may accountability. Ngunit kung ito ay mauuwi sa political retaliation at hindi malinaw na pamantayan sa pagpili ng kapalit, maaari itong makasira sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa huli, ang magiging epekto nito sa Pilipinas ay nakasalalay sa kung paano ito ipatutupad at kung ang mga bagong leader ay tunay na magsisilbi para sa kapakanan ng mamamayan. Ang pagpapasok ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ay isang makapangyarihang hakbang upang muling ayusin ang kanyang administrasyon at matugunan ang mga hamon na dulot ng mga pagkatalo sa midterm elections at ang pagkakabasag ng alyansa sa pagitan ng mga pangunahing leader. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong mapabuti ang serbisyo publiko at muling mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung ang courtesy resignation ay bahagi ng reforma sa loob ng administrasyon, paano kaya ito makaaapekto sa direksyon ng pamahalaan at sa pananaw ng publiko sa liderato? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.